Ngayong papalapit ang araw ng mga puso, loveless na, jobless pa si Raymond Montiagodo. 2 buwan na raw siyang halos araw-araw lumalakad at nag-a-apply pero hindi raw siya dapuan ng swerte. Marami ring naghahanap ng trabaho kaya mahirap makapasok. Sa Social Weather Station survey na ginawa sa pagitan ng December 11 at 16, nasa 12.1 na milyong Pilipino ang walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 9.6 milyon na naitalang walang trabaho noong Setyembre. Ito ang pinakamataas na unemployment rate na naitala ng SWS mula noong August 2012. Sa survey, karamihan sa walang trabaho nitong Disyembre nag-resign, bagong graduate na naghahanap pala ng trabaho o natanggal sa trabaho. Isa na si Mariel Sasista na natapos ang kontrata noong Disyembre. Pero ipinagpaliban muna ang paghanap ng trabaho dahil magpapasko. Karamihan po kasi January po talaga yung tanggapan. Malimit lang po yung tumatanggap ng December. Ang Malacanang hindi na raw nagulat sa mataas na unemployment rate, lalo 3 malalaking kalamidad na dumating sa bansa. The unemployment factor increase was understandable. Having said that, however, we continue to ensure that our people would continue to find employment. We continue to find measures that could provide employment for them. Jobless growth ko ituring ng ilang ekonomista ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila raw kasi ng pagtaas ng bilang ng kabuuang produksyon at serbisyo sa loob ng bansa, nananatiling marami ang walang trabaho. Ayon sa isang political analyst, dahilan din daw ng kawalan ng trabaho ng mga Pilipino ang hindi pantay-pantay na estado ng pamumuhay. Yung phenomenon ng jobless growth is related to distribution of wealth. Yung mayaman yung buong ekonomiya, pero kanino napupunta yung yaman na yan? Hindi na pupunta evidently sa marami. Sa kabila ng kakulangan sa oportunidad, mas dumami naman ang naniniwalang makakahanap sila ng trabaho ngayong taon.